At ito may kinalaman din yung sa tinatawag na salit-salit sabi. Ano nga? Matanda. So ito po ay naglalaban kapagkat ito po ay may kinalaman sa aral. Tungkol po sa aral ng Diyos at doon sa aral ng mga tao. So, nung simula kong lalangin ng Diyos ang langit at lupa at ang mga bagay, na pasimulan ng gawin ng Diyos ang tao, ay dalawang uri na po ng aral hindi iral sa mundo o sa daigdig. Andiyan yung aral ng Diyos, yung salita ng Diyos, yung utos ng Diyos, at yung salit-salit sabi ng mga tao o ng mga matatanda. Walang iba kundi yung tinatawag natin tradisyon. Lahat tayong mga tao na ang dito sa tinatawag na tradisyon. Sinong taong di namulat dito? Yung ating pag-aaralan ng kasaysayan ng mundo ng tao. Lahat tayo namulat dito. At namulat din dito sapagkat unang-una ay binigay ng Diyos ang utos sa tao para sundin, para gawin. So yung dalawang aral na yan ay umiiral nung pasimula pa lang. At ang ating pag-aaralan ng panahon ng ating Panginoon sa Kristo, dun sa aklat ng Marcos Kapitulo 7. Ito po yung paksa o yung topic na kanilang pinag-uusapan ng panahon na yun. Nangangaral ang ating Panginoon sa kanyang mga taon at araw. Ang kausap po ng ating Panginoon dyan, sa Marcos Kapitulo 7, ay yung mga pagsagot. Katapos yung mga eskriba, yung mga Hudyo, Panginoon, Panginoon sa Kristo, at yung kanyang mga apostol. Nakikita po yan. Doon sa aklat ng Marcos Kapitulo 7, talatang 1 hanggang 23. Sana kanilang pinag-uusapan ay tungkol sa salita ng Diyos at doon sa salita ng sabi ng mga malitan. Tignan po natin at basahin. At nakisama sa kanila ang mga Pariseo at ilan sa mga eskriba na nagkisipang galing sa Jerusalem. At kanilang nakakita ang ilan sa kanyang mga alagad. So, nakita po ng mga Pariseo yung mga alagad na kumakain ng tinapay na hindi nagbuhugas ng kanilang mga kamay. So, yun po yung topic, ano? May kinalaman to sa pagtitiis. Kasi ang tradisyon ng mga Pariseo eh napakalinis niya. No?
Ayaw niya nung may nakikita mga dumi. Kaya nung sila'y magkausap sa pangangaral ng ating Panginoon at ng mga apostol, nakita ng mga Pariseo na ang mga alagad ay hindi naghuhugas ng kamay. Sabi dito sa verse 2. At kanilang nakita ang ilan sa kanyang mga alagad na nagsisikain at kanilang tinapay ng mga kamay na marurumi. Sa makatid bagay mga kamay na hindi hinuhugasan. Ito yung background ng mga Pariseo. Sapagkat ang mga Pariseo sa verse 3 at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi nagsisikain kundi muna na naghuhugas na maingat ng mga kamay na pinangahawakan ang mga salit-saling sabi ng mga matatanda. So, doon sila nakapokus sa tradisyon na kanilang ginagawa. Talagang sa kanila, bago kumain, naghuhugas sila ng kamay. Paglilinis sila. So, hindi naman po masamang maghugas ng kamay pagkakain. Hindi po masama. Mabuti po yun. Sa panlabas. Diba? Yes, ang hindi nakikita ng mga Pariseo, yung pangloob, yung pang-espiritual. Ang nakikita yung physical. Physically. No? Bakit? Sapagkat ang kanilang pinangahawakan, hindi ang utos ng Diyos, kundi itong tradisyon, itong salit-saling sabi ng mga matatanda. Mag-isa pa naman natin, may ganda. Tayo namulat sa tradisyon. Nang una, yung tradisyon Katoliko. Nung tayo po hindi pa nakakakilala sa Diyos, sa tunay na Diyos, tayo ay nasakop na inaugalian ng tradisyon. Diba? Gaya ng mga apostol. Nung hindi pa sila nako-convert ng ating Panginoon sa Kristo, dito sila mga lumalakad. Ito yung kanilang ginagawa o sinusunod. Hindi ito. Kaya dito, pinaliwanag ng ating Panginoon kung ano yung na dapat gawin. Kung ano ang dapat na sundin. Ito. Ang sabi. Tuloy po natin sa kwako. At kung nakisipan galing sila sa pamilya, background po ng mga Pariseo at mga eskriba, ito po yun. Kung hindi muna naghuhugas sa hindi sila nagsisikain, at may iba pang maraming bagay na kanilang minana. Napakarami pong minana ang mga Pariseo, Saduseo, eskriba at mga Hudyo. Maraming minanang tradisyon o salit-saling sabi ng mga matatanda. Gaya ng mga paghuhugas ng mga inumin at ng mga saro at ng mga inumin tanso, at siya'y tinanong ng mga Pariseo at ng mga eskriba, bakit ang inyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ayon sa salit-saling sabi ng matatanda, kung di nagsisikain sila ng kanilang tinapay na may mga karunong. Ang lumalakad sila sa pagkakas. Yung panlabas na paglilinis. Ano sabi sa kanila ng Panginoon? Sa verse 6. At sinabi niya sa kanila, sabi ng Panginoon, kanino? Doon sa mga Pariseo, eskriba at mga Hudyo. Mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw ayon sa nasusulat. So dito pinakita ng ating Panginoon sa Kristo
Yung panahon ni Isaias, aklat ng lumang tipan, binanggit dito. Hindi kinalaman to saan. Anong sabi? Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Kadagwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Dadapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. So, ito po'y tinutukoy ng ating Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin, sa panahon pa lamang ni Isaias, nangyayari na o naganap na yung sinasabi ng ating Panginoon. Ilang libong taon na nakakaraan. Na yung mga bagay na ito ay nangyari na sa panahon. Mababasa natin, Isaiah, di ba? 29:13 ng Isaiah. Anong sabi rin? Ito po yung tinatawag na para-ready statement. Magkapareho sila ng sinasabi. Isaiah 29, talata 13. Ano bang ito? At sinabi ng Panginoon, yamang ang bayang ito ay lumapit sa akin at pinapapulian ako ng kanilang bibig, ng kanilang labi. Ngunit inilayo ang kanilang puso sa akin. At ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na itinuro sa kanila. Sabihin nung pa lamang sa panahon ni Isaias, ito na tinuturo. Di ba? Bagay sa panahon ni Moses, doon po nag-umpisa yan. Panahon ni Moses, 1,400 years. Hanggang sa dumating yung mga panahon ng mga propeta. Diba? Isaiah, Ezekiel, Jeremias, Daniel. So, ang daigdig na balot ng tradisyon. Turo't aral ng tao. Hindi turo't aral ng Diyos. So, ganun din po sinasabi, di ba? Sinabi sa Isaias at sinabi rin sa aklat. Pag sa bagong ito pa, sinasabi. Balik po tayo sa Marcos, Kapitulo 7. Marami dapat tayo malaman. So, ang ginawa ng mga Pariseo, iskriba at mga Hudyo, pinalimutan yung salita ng Diyos. Nilimot, itinakwil. Ganito po sinasabi. Verse 8, versikulo 8. Bilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinaghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Diba? Ginawa nila, bilisan nila ito. Ito pinanghawakan nila. Ginawa nila sa utos ng Diyos, bilisan. Ano pa?
9, verse 9. At sinabi sa kanila, totoong itinakwil ninyo ang utos ng Diyos. Yan. Upang magaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Ginawa nila, itinakwil. Ano yung tinakwil nila ito? Salita ng Diyos. Itong utos ng Diyos na dapat ganapin at dapat hindi. Verse 10, sapagkat sinabi ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Nasaan po yan? Nasa 10 utos. Exodo 12, di ba? 20:12. Mababasa niyo. At ang iyong ina, at ang manungayaw sa ama o sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Panahon ni Moises, kapag ikaw lumabag sa utos ng Diyos, hindi mo binalang ang iyong ama at ina, papatayin na. So, ganun kahigpit yung utos ng Diyos ng panahon. Kaya hanggang ngayon, pinag-uutos pa ng Diyos yan. Di ba? Hanggang ngayon, pinag-uutos pa. Hindi ka man patayin sa physical, sa spiritual patay ka. Then paano nila, physically, talagang papatayin ka pag lumubog ka sa utos. Pero sa panahon ngayon, hindi na maigpitan Diyos. Nakakuha ng gawin mo, wala isipin mo. Pero ang papatayin siya yung paano mo. Pero both pa rin, mamatay ka pa rin. Diba? Physically, spiritually, patay ka. Kung ano, kung hindi mo sinusunod yung utos. Lahat tayo, mamamatay. Sino ba tao yung mamamatay? Physically. Pero ang nakakatakot dito pa yung spiritual. Kaya yung utos na ito, mga kapatid, hanggang sa panahon natin ngayon, ay pinag-uutos pa rin. Diba? Sa aklat ng Efeso, kapitulo 6, pinag-uutos pa rin. Patuloy. Hanggang 4 yan tayo. Ano po sabi? Alam niyo, sa mga Hudyo ng panahon na yun, maghain ka lang, halimbawa, maghain ka lang sa Diyos, kahit hindi mo nasundin yung magulang mo, maghain ka lang. Sa mga paresiyo, pwede na yun. Pero sa Diyos, iba eh. Igalang mo. Anong uri ng paggalang? O ama, ginagalang kita. O ina, ginagalang. Hanggang dun lang ba yun? Hindi mo naman may bibigay yung kanilang mga pangangailangan. Bilang anak, di ba? Hindi ka, pagtanda niya, kakalinahin mo yan. Aalagaan mo yan. Nagaya ng pag-aalaga sa'yo. Oo. Tutumbasan mo yan, susundin mo yung sinasabi, di ba? Anak, gabi na. Natulog ka na. Eh ngayon, sabihan mo yung anak mo. Wait lang na. Nay. Tay, wait lang. Kasi inaabot ng hating gabi, nandun pa rin. Diba? Nasa barkada pa rin. Ibang inuman. So, ganun katigas ang ulo ng mga anak sa panahon. Ayaw makinig sa mga salita ng totoo naman yun, di ba? Nangyayari. Pero ano sabi ng Diyos? Igalang mo ang iyong apo. Efeso kapitulo 6.
Kapag sinunod mo ang utos ng Diyos, merong reward, merong pangako, may gantimpala. Ano yung gantimpala? Diba? Peso kapitulo. Talatang 1 kapitulo. Mga anak, ang sabi dito, magsitalima kayo sa inyong mga magulang. Pero mo, binanggit ito ni Apostol Pablo, kinuha niya dito sa aklat ng H2. Diba? So, ipinangangaral nung panahon ni Apostol Pablo, yung sulat ni Moises, yung 10 utos. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Itinuturo yan ng Panginoon, itinuturo yan ng mga apostol. Ngunit hindi yan itinuturo ng mga Pariseo, Eskriba, mga Hudyo. Ang kanilang itinuturo ay turo aral. Pero hanggang ngayon, tinuturo sa atin. Tinuturo sa atin. Yan ang unang utos na may pangako. Reward. Ano yung pangako? Upang yumaong kang mabuti at ikaw ay ano? Mabuhay na malaong sa lupa. Para tumagal ang buhay mo dito sa lupa. Ano? Ano dapat mong gawin? Sundin mo yung magulang mo. Bakit? Sapagkat yan ang utos ng Diyos eh. Marami ngayong mga anak na kastangan sa magulang. Ulang yan, makikita mo. Makikita mo. Kahit siyang tahanan. Reality po yan. Nangyayari at nagaganap hanggang sa ating panahon. Ito yung nilisan nila eh. Ito yung tinakwil nila eh. Ngayon ang tanong, tatakwil ba natin? Lilisanin ba natin ito? Dito po merong kaligtasan. Diba? Merong salvation, may reward. Eh dito may reward. Wala. Dito, ano? Kapangamakan. Sa ama lang ba, sa ina may utos? Eh, paano doon sa anak? Ano dapat gawin ng anak sa magulang? Ano dapat gawin? Anong dapat na gawin niya? Sabi rito, eh, utos din yan eh. Lalo sa ama, nag-utos siya. No? At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkay sa galit ang inyong mga anak. Kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ito yung aral ng Panginoon. Aral ng Diyos. Dito dapat turuan ang mga tao. Dito sa aral. Hindi rito. Sapagkat yan ay aral lamang ng tao. Utos at aral ng tao, yung tradisyon. Lalo ngayon, di ba? Mahal na araw. Sabi nila, mahal na araw. Ang dami nilang tradisyon. Di ba? May nagpapasting, di ba? Ayuno. Merong bisita iglesia. Di ba? May nagpipinitensya.
Dami nilang ginagawa, ay puro tradisyon. Eh, utos ba ng Diyos na pahirapan mo yung katawan mo? Utos ba ng Diyos yan? Utusan ba tayo na, oh, ganito gawin nyo. Nagpapako kayo sa krus. Ang ating Panginoon minsan napako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Yun ay ano, kaligtasan ng ating tao. Kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kung bakit ipinako siya sa krus. Pero ang tanong, nag-utos ba siyang gawin niyo? Gawin niyo yung ginawa ko? Ang sabi niya, sundin mo yung utos. Ano yung utos? Yung 10 utos. Diba? Napakadali eh. Hindi mo kailangan pahirapan pa yung katawan mo. Ito lang ang gagawin mo. Eh sila, iba ginagawa. Wala sa Biblia. Hindi nakasulat. Ito nakakalimutan natin. Yung importante, yung mahalaga na dapat natin gawin. Sa araw-araw na ating ikinabubuhay. Sa 4, sa 4 ng Efeso. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkay sa galit ng inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ang ipananaway mo, yung salita ng Diyos, yung aral ng Panginoon. Kanino? Sa mga anak mo. Eh, merong ama, hindi aral ng Panginoon ang ginagawa. Ano sinasabi? Puro palo aabutin mo. Di ba? Hanggang sa mapilaya ka. Papatayin ka sa palo. So, ang dapat ipangsaway natin yung aral at utos ng Panginoon. Yun naman sabi ng Diyos. Sabi ng Panginoon, di ba? Balik po tayo sa Marcos Kapitulo 7. Sa 12. Hindi na ninyo siya pinabayaang gumawa ng anuman na utol sa kanyang ama o sa kanyang ina. Ito yung tinatawag na kurban o yung kain sa Diyos na iniutos nila. Pero hindi naman dapat yun. Ang mahalaga yung pagsunod, yung pagtalima sa utos ng sa magulang o sa ama at ina. Sa 13. Naniwawalang kabuluhan ang salita ng Diyos ng inyong salit-saling sabi na inyong itinuro at nagsigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito. At muling pinalapit niya sa kanya ang karamihan at sinabi sa kanila, pakinggan ninyong lahat ako. Yung nangangaral ng ating Panginoon, sabi, pakinggan ninyong lahat ako. At inyong unawain. Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya ay makakahawa sa kanya. Nadagwat ang mga bagay na nagsisilabas sa tao, yaon ang nakakahawa. Walang, halimbawa, kakain ka na kahit anong pagkain. Hindi pala masama yun. Diba? Kasi mayroong mga reliyon, pinagbabawal ng dugo. Lalo na yung dinuguan. Pinagbabawal nila yan eh. Pero ang sabi natin, Panginoon, walang pumapasok sa bibig na hindi nakakahawa niya sa tao. Miski hindi ka maghugas ng kamay, pagka pumasok sa bibig, wala yun. Diba? Wala. Bakit siya dadaan sa daanan ng dumihan? Hindi nakakahawaan na sa tao yan, sabi. Sa salitang gano'n, nililinis niya ang lahat ng pagkain. Diba?
Pero ang tanong, meron bang pagkain na talagang pinagbabawal? Maliban sa bibig. Meron bang pagkain na pinagbabawal? Ako, meron. Meron pagkain na pinagbabawal. Ayun. Ay, gata. Bawal kumain sa inyo. Pinagbabawal. Pero sa Biblia, meron talagang pagkain na ipinagbabawal. Sa aklat ng unang Korinto, lagi. Yung hain na inihandog sa Diyos ko. Pinagbawal kayo. Pero yung dinuguan o anumang bagay, hindi pa ako. Kasi yung pagkain sa mga bagay na iniyain sa Diyos Diyosa, isang uri ng ano yun, ritual nila eh. Ito pag kumain ka niya, nakikiisa ka. Diba? Nakikisama ka, nakikihalo ka. Yun ang ipinagbabawal. Hindi yung dugo. Pagdating sa pagkain, oo, nasa ano, sarili mo. Kaya mo kainin. Dahil hindi naman dyan, hindi naman, wala naman dyan ang kaligtasan. Diba? Ang kaligtasan ay pagtalima sa mga salitang sinasabi. 70. At nang pumasok siya sa bahay na mula sa karamihan, ay tinanong sa kanya ng kanyang alagad ang talinghaga. At sinabi sa kanila, kayo baga ay wala pa rin pag-iisip. Kung isipin nyo, ang sakit ng salita ng ating Panginoon. Kayo pa ba wala pa rin pag-iisip? So, hindi nila naunawaan kung anong ibig sabihin. Hindi pa ba niyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok na tao ay hindi nakakahawa sa kanya? So kapag kumain ka ng gano'n, hindi ka magkakasa. Hindi nakakahawa. Diba? Sinabi, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kung hindi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa damong daanan ng dumi, sa salitang ito'y dililinis niya ang lahat ng lalaman sa pagkain. Eh, hindi ka magugas ng kamay kapag kakain ka. Eh, doon nakapokus yung mga mata ng mga Pariseo. Mahilig man, mga ano yan eh, mga mahilig manita. Mahilig. Sumita. Oh, mali yan. Ito, tama. Sabihin, salita lang sila ng salita, pero hindi ginagawa. Yan ang ugali ng mga ano, Pariseo, Eskriba, at mga Bukid. Sa salitang ito, sabi, nililis niya ang lahat ng pagkain. At sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa. So, yung pala lumalabas sa bibig ng tao, nakakahawa sa tao. Totoo naman eh. Subukan mo ang isang tao ay magsalita ng masama at narinig ng bata. Ihawa na. Ihawa na. Eh, hindi lang yung bata ang gagaya. Diba? Lahat na. Narinig yun. Isa mang bagay na salitain ng tao, ginagaya na. So, yun yung nakakahawa sa tao. Eh, ano yun? Ano yung mga bagay na nakakahawa sa tao? Puro panlaman.
Naman, ang physical. Ano po yun? 21, verse 21. Sapagkat mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip. Pala nagpupula. Masasamang pag-iisip, nagmumula doon at lumalabas sa puso ng tao. Lumapasok sa puso ng tao. Ano yun? Lumalabas ang masamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalo niya. Ilaban dito. Sampai. Nandiyan yan. Diba? Nandiyan yan eh. Sapagkat mula sa loob ng puso ng tao lumalabas ang masasamang pag-iisip. Ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nakakahawa. Pero nakakahawa sa tao yung mga bagay na ito. Laban sa kautusan. Ito, hindi tinuturo ng mga Hudyo. May tanong po ba kayo? Alam niyo, marami ngayon, katulad ng naganap na mahal na araw. Ginagawang wala sa kanya. Mas maiging siya dun eh. Hindi na kailangan pahirapan yung katawan mo, susunod ka na lang. Diba? Kaya lang susundin mo. Kaya lang ito, mahirap dibayin. Yung aral at utos ng tao. Mahirap dibayin. Hanggang ngayon, umiiral po yan. Kaya mamimili ka eh. Kung ano yung tama. Ang tama. So ito lang dapat natin sundin yung nasa Biblia. Nakasulat. Yung salita ng Diyos. Hindi po ay isang magandang umaga. Thank you po. Brother Fernando for the lesson. Bago po tayo magpatuloy, sumawin mo muna tayo sa hymn number 154. It is. I serve a rising Savior. Whatever man we say. Ready? Sing. I serve a rising Savior.